Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Hanap na ni Mary kung nasa ang hotel si Mario Aguirre. Mag-isa ka lang, mahal ko? Oo. Baka masyadong delikado. Hello? Hello? Pwede ko po bang makausap si Maria Jose? Sino tumatawag? Si Mario Aguirre. Oo, si Mario Aguirre. Hindi, ayoko siyang kausapin, ayoko. Mabuting kausapin mo siya. Sagutin mo na. Hello? Huwag kong magkunwari. Ako to, si Mario Aguirre. Uulitin ko sa'yo, hindi kita kilala at yun ang totoo. Wala talaga akong kilalang Mario Aguirre sa aking buhay. Nakatira tayong dalawa sa parehong baryo. Bukod dyan, kilala kong itay mong si Mang Pedro at ang kapatid mong si Paula. At kilala rin nila ako. Ang galing ah. Tapos sasabihin mong hindi mo ako kilala at ayaw mo akong kausapin? Ba't mo ibinaba? Ba't mo ginawa yun? Dahil hindi ko siya kilala. Pero kilala ka niya at ang iyong buong pamilya. Eh ano ngayon? Kahit sino pwede magsabi noon. Paano niya nalaman ang numero dito sa bahay? Isa tong pribadong numero. Ewan ko. Paano? Sabihin mo! Hindi ko alam. At wala akong pakialam. Nagsasawa na ako sa sitwasyong ito. Napapagod na ako sa'yo. Gusto ko ng diborsyo. Sige, payag na ako! Pero bago yun, sabihin mo sa akin ang totoo! Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Wala kang sinasabi sa akin. Wala sa akin. Bahala ka. Sabihin mo sa akin ang Problema totoo! na yun. Sabihin mo! Huwag mo isiping madadala mo ako sa iyak! Hindi ako umiiyak para makonsensya ka. Umiiyak ako dahil napapagod na ako. Mula na makilala ko si Bruno, ang iyong pamilya at ikaw, ang buhay ko'y nag-iimpyerno na. Grabe nga kayong paghihirap. Hindi ako interesado sa pera mo o sa marhiya mong buhay. Ang gusto ko ay katahimikan. Katahimikan. Maria Jose, utang na loob, ang gusto ko lang naman malaman na yung totoo. Ano man na nagawa mo, maiintindihan ko. Ang mahalaga, maging bukas ka lang sa pagsabi sa akin. Wala akong ginawang anuman. Wala. Ang kapatid mong nanloko sa akin. At siguro isa na naman itong banta na inimbento ng sinema para malagay ako sa malaking problema. Dapat noon nang nalaman ko ang plano ni Bruno, sana lumayo na ako dito. Pero hindi, napakalaki kong tanga. Ginawa mo yun para protektahan ang iyong ama. Oo, ganyan ako. Pinoprotektahan ko ang lahat. Ang aking itay, ang aking kapatid. Pero may pumoprotekta ba sa akin? Ako, mahal ko. Hindi, Alex. Ako ang poprotekta sa'yo. Ako. May mga pagdududa ka pa. At yan, ang ikinalulungkot ko sa lahat. Mahal ko, huwag mo sabihin yan. Huwag mo sabihin yan. Ano man na mangyari, hindi kita iiwan. Ang jacket nyo, senyorito.
susi. Ang susi. Wala na. Wala rito ang susi. Welcome. Pwedeng pakisamahan mo sila sa kanilang kwarto? Salamat. Enjoy your day, sir. Excuse me. May tumawag ba sa akin? Opo. Mr. Aguirre? Oo. Opo. Babae po yung tumawag. Sino raw siya? Hindi po nagpakilala pero hinanap niya kayo. Okay. Pakikwenta na lang, babayaran ko, taalis na ako. Reception? Magandang hapon. Magandang hapon. Kamusta? Mabuti. Naka-check-in ba rito si Mario Aguirre? Opo, pero tumawag na siya sa amin at mag-check out na raw siya. Anong room number niya? Room 25, sir. 25. Saan banda yun? Sa pasilyo na yan, tapos kanang pagbaba na hagdan, diretso lang. Salamat. Hanggang sa muli. Wala po nga naman. Sino yan? Kaibigan mo. Bakit? Gusto lang kita makausap. Antayin mo ako. Sandali lang ha, mag-ayos lang ako. Sige. Okay. Importante lang talaga. Excuse me? Walang hiya. Ano po nangyari? Saan palabas ang balcony na to? Patungong Camarines Valley. Pero sir, nasira niyo yung pinto, Huwag sir. ka mag-alala. Babayaran ko yan. Gusto kong malaman Grabe, ang lahat ng nasira, detalye sir. tungkol sa taong umupa rito sa kwartong to. Nagalit na naman siya sa akin. Gusto niyang malaman kung sino ang lalaking yun na tumatawag sa akin. Ang nakapagtataka, kilala ka, pati na rin ang itay. At kung saan niya nakuha yung telephone number dito. Pagod na ako, Paula, at gusto ko na makalis agad sa bahay na to. Hindi pwede, ate. Mahal mo si Alex. Oo. Pero pagmamahal na sumisira sa akin, wala siyang tiwala sa akin. Siguro iniisip niya, si Mario Aguirre ay kasabot ko. O kung ano man. Sino kaya ang lalaking yun? Paano ko malalaman? Nasasaktan ako, hindi naniwala sa akin si Alex. Oo. Nagkaroon ka na ba? Hindi. Ibig sabihin buntis ka na, Ate Maria Jose. Siguro, baka nga, pero aalis pa rin ako. Buntis man ako o hindi. Desidido ka na ba? Ay, para matapos na to. Sabi ni Bruno, may tao raw na nakakita sa aksidente. Ano? Anong nakita nila? Ang kotse. Tapos humihingi ng pera para hindi raw magsalita. Anong gagawin ko? Ang sabi niya, handa raw siya magbayad kung magkano man ang hinihingi. Pero ang gusto niya, magkita kami sa isang hotel. Hotel? May binaplano siguro siyang masama sa'yo. Binigay niya pa sa akin ng susi pero dahil dumating si Alex, tinapon ko yun sa ilalim ng kama. Tapos, nung hinahanap ko, wala na dun. Nawala na? Siguro may isang tao na kumuha. Si Celia o si Ezekiel. O maaaring si Alex nung pumasok ako sa banyo. Ewan. Ganito, kung gusto mo, sabihin kong napatay ko ang lalaking yun sa isang aksidente hindi ko naman sinasadya. Hindi. Huwag, Paula, huwag. Hayaan mo na yan. Tingnan natin kung paano natin ito maayos.
Dahan-dahan. Masaya ako, Victoria, at nakasama ka sa akin. Oo nga pala, salamat sa pagdala mo sa akin sa mga properties na yon. Ibig ba sabihin yan, interesado ka sa proyekto? Siyempre naman. Gusto mo ba ng maiinom? Wag na, salamat. Babalik pa ako sa opisina para malaman ko kung mayroong gagawin. Pero maraming salamat. Hanggang sa muli, Victoria. Walang anuman. Regálame tus sueños en esta madrugada. Haz de estos dos brazos tu almohada. Hoy vístete de gala y tómame. Miss Paula! Hindi ba kayo papasok? Nakahanda na po akong sasakyan. Ayoko, Eric. Wala ako sa mood. Salamat na lang. Filipa, ano yan? Napulot ko ito na paliguan at nabakunahan. At nalinis ko na ng husto. Ang tawag ko sa kanya ay si Kuko. Napakaganda. Pero sa mga sandaling to, hindi ko kailangan ng aso, Filipa. Hindi ito para sa'yo, para sa akin. Nakita ko ito kanina sa palengke. Kawawa naman ilang araw nang hindi kumakain. Palagay ko nawawala ito. Mukhang mayaman yata ang may-ari nito. Dahil mukhang malusog at masunurin itong aso. Ang cute nga niya talaga. Ay, dito ka muna sandali. Huwag kang aalis dyan, ha? Ayan. Ay, ang bait-bait. Eh, kumusta yung pinuntahan mo? Mabuti. Pero ang iyong mukha halatang hindi masaya. Maayos na sana lahat, kaya lang nung kumain na kami ni Fernando. Bakit? Hindi masarap ang pagkain? Hindi yun. Eh ano? Nag-uusap kami at naramdaman kong parang meron siyang gustong sabihin sa akin. Ano kaya yon? Parang in love siya sa akin. Gutom na nga ako tapos sasabihin ko kay Pilipa hindi ko matatanggap ang imbitasyon niya para sa hapunan. Alam mo ni Misan, hindi pa ako niyaya maghapunan ng isang babae. Pero ikaw, Chuchu, lumayo ka pa. 20 tacos ang kinain mo. Ay, nakukulang pa nga sa akin yun. Kahit sa pauling 20 kaya kong pagkainin. Saan ba napupunta yung mga kinakain mo? Siguro dito sa akin binte, kaibigan. Sa bagay, kita naman eh. Kaya nga siguro malakas pa itong tuhod ko eh. Iha, saan ka nang galing? Pumunta kami kanina sa palengke at alam mo bang ang saya-saya namin? Sana nakasama ka sa amin. Alam mo bang nakakita si Pilipa ng aso at iniuwi dito sa bahay? Oo nga, kaya dapat mag-iingat ka sa aso na yun, ha? Bakit? Hindi naman mabangis yung aso. Ibig ko sabihin, ingatan mong hindi maapakan kasi ang liit pa. Hindi ka mapapasok, Iha. Wala po. Masakit po kasi ang ulo ko, Tay. Masama pakiramdam mo? Wala po. Bakit hindi ka muna mahiga sandali? Hindi magandang yung hitsura. Siguro kailangan mo ng konting pahinga. Iinom na lang po ako ng gamot ngayon. Huwag na kayo mag-alala, Tay. Sige. Huwag niyo na po akong intindihan. Salamat. Ay, uminuman siya o hindi ng gamot, mukhang may problema ang anak mo, kaibigan Pedro. Oh, Pwedeng pumasok? tuloy lang. Excuse me. Magandang hapon, Betty. May mga tumawag ba? Mga ilang sandali pa lang tumatawag si Architect Mendoza at pinapasabi sa inyo nakahanda na lahat para sa project sa Celestun. Pinapasabi niya anumang oras pwede itong puntahan para ma-check ninyo. Tatawag daw siya para malaman kung kailan kayo pupunta. Yun lang lahat? Nagbilin si Mr. Alejandro na puntahan niyo siya sa study room pagdating ninyo. Mabuti, salamat, Betty. Excuse me Pupunta na po. ako. En esta madrugada. At paano mo nasabi ang ganon? Dahil sa mga tingin niya. Sa kanya mga sinasabi, ewan ko ba? Dapat sana ay maging masaya ka. May tagahanga kang mabait at magandang lalaki.
Ay, maraming babaeng matutuwa kapag sila ang nasa iyong Felipa, lugar. utang na loob. Sa edad kong to, hindi na bagay sa akin ang ganyang kalokohan. Lalo na sa isang taong napakabata sa akin. Sabi nila, age doesn't matter. Sinasabi lang nila yan. Pero nandun pa rin, na ang babaeng ganito ang edad ay kahiyahiya kapag na-inlove sa isang bata. Hindi naman siya ganun kabata, palagay ko. Si Mr. Fernando ay isang tunay na lalaki. Kahit marami pa siyang katangian, hindi ka ba kinikilabutan? Hindi ko ma-imagine. Baka nalilito lang siya sa kanyang nararamdaman para sa akin? Ano naman ang iyong naramdaman? Kinilig ka rin ba? Hindi. Oo o hindi? Hindi. Sinungaling ka. Ay, Felipa! Gusto mo mapaniwala lahat na bawat sabihin mo ay totoo. Pero hindi mo ako mapagtataguan dahil alam ko sa kabila niyan gusto mo rin siya. Ay, nako. Ay, lalabas lang ako. Sinipa ko yung pintuan pero pagbukas ng kwarto, wala ng tao. Dumaan siya sa bintana. Ang pinagtataka ko, ba't alam niya ang lahat? Tungkol kay Maria Jose at kung bakit niya binaba ang telepono na makita niyang nasa harap niya ako. Pero bakit niya ginawa yon? Siguro talagang kilala siya nung Mario Aguirre yun. Siya siguro ang totoong kasabot ni Maria Jose. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Kamusta ang lakad yun ni Mama? Mabuti. Binisita namin yung property at nakita yung archaeological site. Pati na yung may tambak. Pagkatapos ay sinama kami ni Severiano para ipakita yung source ng tubig. Nagsimula ang problema nung kumain kami sa labas. Bakit? Dumating kami sa punto na ipinaramdam ko na sa kanyang mahal ko siya. Magmula noon umiiwas na siya sa akin at nag-iba ang pakikitungo. Nang pauwi na kami, minsan lang siya nagsalita. Siguro hindi mo gaanong nilinaw. Siyempre malinaw yun. Pero si Victoria ay matalinong babae at alam niya eksakto kung ano ang aking sinasabi. Anong gusto mong sabihin ko, Fernando? Maaaring talagang nagulat si Mama noong kanyang nalaman. Alam mo siguro hindi lang talaga maganda ang tiyempo mo dahil sa lahat ng mga problema nangyayari sa testamento ng aking papa. At kung ano pa. Siguro nga. Hindi kaya maapektuhan ng pagkakaibigan namin. Hindi siguro. Sabi mo nga si Mama ay matalinong babae. Magkukunwari siyang wala kang anumang sinabi sa kanya. Bigyan mo lang siya ng konting panahon. Gusto nga pala ni Architect Mendoza na pumunta tayo sa Celestune. Ano sasabihin ko? Bruno, kahit kailan talaga wala kang konsensyang sama Ano bang problema mo? Alam mong ibig kong sabihin. Sinabi na ni Maria Jose sa akin ang lahat. Ginagawa mo ang lahat na makakaya mo para lang makasiping sa ate ko. Pero paano ka masisiyahan kung hindi ka naman mahal ng tao Hindi ko alam yun? sinasabi mo. Inutos mo kay ate na magkita kayo sa hotel. Oo. Pero hindi para dun sa tumatakbo dyan sa Huwag mo napakarumi hawakan. mong isip. Sinabi ko sa kanya magkita kami ron para makapag-usap na malaya. Ni minsan hindi ko siya pinilit gumawa ng anuman. Pero kung papayag naman siya, Hindi mo bakit ako maloloko, diba? walang yaka. Alam mo ba? Sasabihin ko ang lahat ng to kay Alex. Kapag nagsalita ka, babagsak ka sa kulungan, stupida! At hindi lang ikaw. Makakasama mo rin ang iyong papa dahil sa pagbenta ng mga droga. Si Maria Jose dahil sa pandaraya at pagsangkot sa Hindi ka peking pa rin kasal na yun. makakaligtas sa kasong yon. Ginawa man niya yun dahil pinilit mo at inutos mo. Hindi, mahal ko. Walang kinalaman yun sa akin. Ang kanyang kasabwat ay nagngangalang Mario Hindi. Aguirre. Ikaw ang nagplano ng lahat ng to. Alam mo yan, Bruno. Nakita kong pinakasalan mo siya at nagpakilala ka bilang Alejandro May Lombardo. katibayan ka? Wala. Kung ganun, anong gagawin mo? Natitiyak mo bang maniniwala ang kinauukulan sa isang kagaya mo? Dagdag pa yung tinakbahan mong pobreng na disgrasya mo na hindi ka man lang huminto para tingnan kung buhay siya. Ang krimeng yan, mahal ko, ay may parusang maraming taon na pagkakakulong. Nag-iimpake ako para umalis sa hotel nang biglang dumating ang taong yun. Kumatok siya sa pinto at pilit niyang pinabubuksan sa akin. Dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko at dumaan sa bintana kaya hindi niya ako nakita. Nakuha mo bang pangalan niya? Oo, hindi lang. Hindi, sabi niya isang kaibigan. Hindi pa sinabi sa'yo ng receptionist kung sino siya? Hindi ko pa alam pero palagay ko hinahanap ni nila ako. Noong dumating ako sa hotel, nakatanggap siya ng tawag na dapat ay para sa akin. Palagay ko sinabi nila sa taong yun. Kaya ayun, pumunta siya agad sa hotel. Si Alex yun. Alex? Ang asawa ni Maria Jose. Ngayon, nagawa ko ng pinagagawa mo sa akin. Umupa ako ng kwarto sa isang hotel dito sa bayan na ang tawag nila ay The Laurel. Oo, ako bahala sa'yo. Ano pang gagawin? Hindi ko alam. Pag-iisipan ko muna. Tatawagan na lang kita. Okay, good. Mag-i-enjoy ka dito.
Sabihin mo sa kanya huwag niya akong susubukang paglaruan kung ayaw mo may mangyari masama sa kanya. Ayusin mo siya. Maliwanag ba yun? Opo, sir. Hindi ko hahayaang pagbantaan ako ng hangal na yan. Kailangan manginig siya sa takot. Tingnan natin kung kakalma siya. Nasusundan mo ba si Mario Aguirre? Tinututukan ko na po, sir. Bilisan mo. Ayoko ng pakupad-kupad. Face it. Magandang gabi, Celia. Nasaan ang asawa ko? Maaga po siya natulog, sir. Salamat. Magandang gabi po. Sige, good night. Maria Jose? Maria Jose. Maaaring ang tulog ka na o pwede rin ayaw mo lang makipag-usap sa akin. Pero gusto ko sanang humingi sa'yo ng tawad sa pagtaas ng boses ko kaninang hapon. Mag-usap tayo bukas. Magpahinga ka na, mahal ko. Cheers. Ano? Gusto mo? Hindi ba dapat meron din ditong kumakanta? Ay, yun nga ang gusto ko eh. Sabi ko na sa'yo nakakainip dito eh. Halika. Ibig sabihin, babalikan natin ang ating nakaraan nun? Oo, nagsasawa na ako sa mga babae. Masyadong, nakakainip at hysterical pa sila. At ang gusto nila, lagi silang eksklusibo. Wala ako sa posisyon para ibigay ang kasiyahan nila. Ganun din ako. Hanggang ngayon, ubod ka pa rin ng gwapo. Oh. Ulysses, maniniwala ka ba pag sinabi ko sa iyong kahit kailan, hindi kita makakalimutan? Mabuti pa, doon tayo sa aking apartment. Hayaan mong masiyahan ka. Ay, naku, nakakaloka. Nag-enjoy ako. Oo nga, nabalitaan ko yun. Ang macho niya. Pasok. Magandang umaga, mahal ko. Kagabi pinuntahan kita pero tulog ka na. Para sa ito. Salamat. Napagod kasi ako ng husto at nakatulog ako. Kailangan kasi naglilibang ka. Lagi ka nalang nakakulong dito sa bahay. Wala kasi ako mapunta. Ngayon meron. Punta tayo sa Celestun. Ngayon? Oo. Babalik din tayo mamaya kasi meron lang inaalok sa akin property doon na gusto ko sanang makita kasama ka. Mas gusto ko dito na lang ako. Hindi, basta magdala ka lang ng medyo magaan at magdala ka ng swimsuit. Pero... Pakiusap. Samahan mo na ako. Makakabuti ito para sa ating dalawa at saka kailangan natin mag-usap. And I won't take no for an answer. Okay? Huwag ka magtagal. Nanaisin ko pa mawala sa mundo.
Saan sila pupunta? Tinanong ko ang piloto, pupunta raw sila sa Celestune. Mukhang may titignan na raw yata silang property. Walang iya, may usapan kaming dalawa, maldita siya. Magkikita kami ngayon alas 11 sa isang hotel. Ano bang iniisip ng maldita na yon? Hindi ito matatapos dito, Maria Jose. Ako dapat ang katagpo niya ngayon. Huh. Pero umalis ang walang iyang babae na yon. Talagang ginagawa niya akong tanga. Pagbabayarin natin si Wag, Paula. sir. Maniningil tayo ng Wag, pautang. sir. Utang na loob. Kawawa naman siya. Napakalaking hirap ang dinanas niya pagkatapos natin siyang takutin. Kung nakita mo lang sana kung gaano siya ngayon kalungkot. Ni ayaw niyang pumasok. Isa pa, walang natagpo ang katawan at mga testigo. Huwag na nating idami ang kanyang kapatid sa galit mo, Sir Bruno. Hindi ko na mapipigil ang matinding galit ko. Ang maldita na yon, niloko niya ako. Dapat magtatagpo kami ngayon. Siguro, pinilit siya ng asawa niya na sumama sa kanya. Pero pagbalik niya, Sir... Ang sabi ko magiging hindi! Kailangan natin makakita ng katawan at testigo na maglalarawan ng kotse. Pero sir, yung kotse, hindi naman siya nagkaroon ng anumang gasgas. At saan naman tayo makakahanap ng katawan na nasagasaan at tinakbuhan? Maliban kung maghahanap ako sa mga morgue, sir, gagawin ko yun. Kung gano'n maghanap ka, humanap ka ng isang tao na naaksidente. At bayaran mo na lang. Ano pong mangyayari sa akin yan? Tiyak ang bagsak ko, makukulong ako niyan eh. Papiyansaan kita. At saka hindi naman ikaw ang nagmamaneho ng kotse. Pwede mong sabihin na nakainom si Paula. Hindi, palagi ko hindi magandang ideya yun, sir. At ikaw mismo ang nagsabi na ang buong plano ay tatakutin lamang si Maria Jose. Yan ang plano. At yung tungkol sa pagsangkot sa mga pulis ay hindi na talaga maganda, Sir Bruno. Magsisimula silang mag-imbestiga. Tumigil ka na! Makinig ka! Mabuti pa, humanap tayo ng ibang solusyon para dyan. Wala. Kahit isa. Oy, Celia. Mukha yatang hindi ka masyadong naglinis. Ay, paano kasi? Sumakit ng gusto ang tuhod ko pagkatapos kong maglinis ng mga sahig gamit ang kamay ko para maging makintab ng gusto. Bakit nakita ko ang susi nito sa ilalim ng kama? Ipaliwanag mo nga sa akin. Hindi ko alam. Maniwala ka, nililinis ko lagi ang ilalim ng mga kasangkapan. At ngayon lang nangyari yan. Sige, wag mong kalimutan yung terno at bilisan mo ha. Kaninang-kanina ka pa rito. Gusto mo ba ng inihaw at kanin? Anong gusto mo, ha? Kanino ba ang hayop na yan? Ang pangalan ng hayop ay Kuko. Akin ito. Pero Pilipa, walang hayop dito sa bahay. Kung apat ang paa, wala. Alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Walang sino man dito na sanday sa mga ginagawa ng aso o sa kanyang pagtahol. Hindi siya tumatahol. Sige, ikaw ang bahala. Pero tingnan natin pag naiwang mag-isa yan dito. May mag-aalaga pa ba dyan? Istorbo pati yan sa iyong mga obligasyon dito sa bahay. Ikaw, para sabihin ko sa'yo, Ezekiel, may permiso na ako kay ma'am na mag-aalaga ako ng aso. Kaya hindi ko na kailangan pang opinion mo. Magpapagala-gala yan dito sa buong kabahayan. Magdudumi sa mga kasangkapan at kung ano-ano pa. Si Kuko ay mas edukado kaysa sa'yo. Huwag kang magsasalita ng malakas, baka matakot siya. Ay siya nga pala, humihingi si Sir Bruno na agahan niya kanina. Bakit mo hindi inihahanda yon? Huwag mong kalimutan na ang aking responsibilidad ay si Ma'am Victoria at kung may gagawin man akong iba yun ay dahil gusto kong gawin. Hindi pwedeng lahat ay gagawin ko. Maghanap ka ng isa pang kasama. Halika rito, Kuko. Napakabata mo pa para makakita ng ganitong kasamang mukha. Ay, umalis ka rito! Ay, halika't ilalabas muna kita, Kuko. Pero wag kang masyadong pumapel, ha? Alam mo na panaginipan kita. Anong ginawa mo kahapon? Nanood ng pelikula, pumunta sa isang kaibigan na nag-imbita sa akin mag-dinner. Gustong-gusto na kitang makita. Pwede ba ngayon? Pupuntahan ko pa yung isang taong nag-alok sa akin ng trabaho sa kanyang kumpanya. Gusto kong subukan. Sige na. Kahit sandali lang. Sige. Pag maaga ako makatapos, tatawagan kita. Sige, mahal ko. Mahal mo ba ako? Oo naman, mahal kita, honey. Mahal na mahal. Mag-ingat ka. Kasama rin ba nila si Fernando? Oo. Si Sir Alex nga pala dapat magpapaalam yun kanina sa'yo bago sila umalis. Pero sabi ko sa kanya, natutulog ka pa. Napakaaga nilang umalis. Nagkwento kaya sa kanya si Fernando? Nang ano? Ay, alam mo kung anong ibig kong sabihin, sinabi ko na sa'yo. Palagay ko nagkwento yon.
Ay, kung nagawa ni Alejandrong sabihin sa kanya tungkol kay Bruno at Raquel na sila'y magkapatid sa ama, ibig sabihin malalim ang tiwala nila sa isa't isa. Ibig sabihin talagang magkukwento siya nang nangyari sa inyong dalawa. Ay, Diyos ko po, kahiyahiya talaga ako, Filipa. Ay, kahiyahiya, bakit? Wala naman siyang sinabing malinaw at ganun ka rin. Sigurado ka? Ay, siguro mga imagination ko lang yon. Interesado talaga. Ay, ano ka ba? Gusto ko magkaroon ng nobyo na mag-aalaga sa akin, na talagang magmamahal at hindi ako pababayaan. Pwes sa akin, hindi. Bakit ganyan ang pobreng aso na yan? Naparusahan siya dahil inihian niya ang aking tsinelas. At ganun din ang kay Ezekiel. O hindi ba, Coco? Ikaw, gusto mo bang magkaroon ng nopya? Kumusta nga pala si Dr. Hernan? Bakit? Halatang may gusto siya sa'yo. Talagang kaakit-akit ka pa rin. Pwede ba? Tama na? Kung ako, ang papipiliin kay Sir Fernando at Doktor, mas gusto ko si Sir Fernando. Pwede ba? Simula sa oras na ito, pinagbabawalan na kitang magsalita ng anuman nang tungkol dito. Pero ikaw ang nag-umpisa, hindi ba? Tama na yan. Alis na ako. Natitiyak kung may gusto rin siya. Hindi ba, Coco? Nahihiya lang siyang aminin. Magandang umaga, Iho. Magandang umaga. Gusto kitang makausap. Bakit? Tungkol sa desisyon mong sabihin ang yung pagtanggi sa harap ng sino man na huwag ibigay sa akin ang nararapat sa akin? Mas gusto kong huwag magkaroon ng skandalo sa ating pamilya. Nagsisimula pa lang pamilyang to, meron na iskandalo! Nakakaya! Ang mga parte na nararapat para sa ibang kasosyo ay dapat ay respeto. Kung ang pag-uusapan ay ang parte ni Alex at ang sa akin, ito ay hahatiin sa 3 parte. Sino-sino yung 3? Ikaw, si Raquel at Alejandro. Ang sayo? Wala akong gusto na anuman. Pwede natin yung pag-usapan pero gusto kong maging presidente. Ang presidente ay si Alejandro. Gusto ko ako! Welcome, Architect. Salamat. Siya nga pala, siya ang asawa ko, si Maria Jose. Mahal ko siya si Architect Mendoza. Masaya ako makilala. Karangalan din makilala ka. Architect Alanis, salamat sa pagpunta mo. Karangalan ko yun. Nakahanda ng lunch na magdadala sa atin sa dig site. O baka naman gusto niya na muna kumain. Hindi na, nakapag-almusal na kami. Ganun ba? O sige. O sige, sumunod kayo sa akin. Dito tayo. Ang mga property malapit sa pinagmumula ng ilog. Tamang-tama para sa isang beach club o hotel. Nainitan ka ba? Tama yun. Kaming dalawa ni Architect Mendoza ay nag-usap tungkol sa ecological compound na hindi maapektuhan ang local vegetation. At isa pa, pinag-usapan din namin ang pagtatayo ng solar cells na siyang panggagalingan naman ng kuryente sa lugar na ito. Yun ang plano. Tama yun. Kung titignan mo ang blueprints, makikita mo may pagkukunan tayo ng malinis na tubig.
Gaya rin ang pinanggagalingan ng tubig dito na siyang hinahanga sa buong mundo. At ang pinaka-importante, kailangan nating respetuhin ang local flora na napakaganda. Salamat, Diyos ko. At pinayagan niyo ako makakita ng ganito kagandang tanawin. mayroon sa isang Ay, gusto kong tumira rito. Masaya. Malayo sa problema. siyang bulo, manatili sa iyong pagsinta. Nagustuhan mo ba? Napakaganda. Bibilhin mo ba? Hindi pa kami nagkakasundo sa presyo. Pero, hindi magtatagal. Mapupunta sa'yo ang isang lugar na tuluyang nakahiwalay sa sibilisasyon. Siguro pwede tayo magtayo ron ng bahay para tayo lang ang nakatira doon. At wala sino mang iistorbo. Tanging puso ang may batid, lumisan man ay muli. Bakit ka malungkot, Paula? Hindi. Wala lang. Bakit? Parang ang lalim ng iniisip mo. Ay, may mga bagay na hindi maiiwasang mangyari. Pwedeng malaman? Nilibre kita. Wag na, salamat na lang, busog pa ako. Sige na, kahit na ayaw mo magkwento, ayos lang sa akin. Tutulungan na lang kita na maglibang ka. Hindi ba? Magkaibigan na tayo, Paula? Sige na nga, tara na nga, alis na Kung ganon, tayo. Okay, magbihis ka na ngayon at aantayin na lang kita sa parking lot, okay? Maraming salamat. Ikaw at ang ilan lang naman dito ang nagmamalasakit sa akin. Dahil ikaw ay mabait na bata. Huwag ka magtatagal ha, maganda ka na. Okay. Magandang gabi. Welcome. Salamat. Magandang gabi. Lumipat siya sa ibang hotel. Sa palagay mo ba si Alex yung naghanap sa kanya? Ma'am, sir, Sa gusto palagay niyo po bang ko. umorder ng drinks? Okay, sige, bigyan mo ako ng dry martini, Sige po, please. ma'am. Kayo, sir? Ganun na rin. Salamat. May iba pa ba? Dapat makaisip tayo kung ano pang gagawin natin. Dahil ayon kay Roberto, ang nagpaplano ng lahat tungkol sa issue ng pagpapakasal ni Maria Jose kay Alex ay si Bruno. Kaya lang hindi ko alam kung bakit. Ganito. Alam mo ba isang araw pagkatapos ng nasabing kasal ni Alex dun sa babaeng yun na aksidente siya sa highway at himala siyang nakaligtas? Magkwento ka pa tungkol sa aksidente. May isang trailer daw na bumangga sa kanya at itinulak ang kotse sa bangin. At nasunog ang kotse. Alam ko na. Sa tingin mo ba si Bruno nagplano ng aksidente? Kung namatay si Alex, mapupunta sa kanyang kayamanan. At si Maria Jose. Hindi ako makapaniwalang magagawa ni Bruno na pumatay. Ewan ko lang. Pero ang kailangan nating pagdesisyonan ay kung ano ang gagawin kay Mario Aguirre. Ibig sabihin nito, panibagong pera na naman. Ano bang itsura nitong taong to? Isang ordinaryong lalaki. Bata pa siya? Medyo. At may pagkamapusok. Hindi pangit. Pero hindi mo magugustuhan. Salamat. Ito na pong order niyo. Maraming Sige salamat. po. Pues, kailangan ko munang pag-isipan mabuti. Kanang kamay ka ni Bruno at alam mo ba napakawalang yan ang isang yon dahil gusto niya makipagsiping sa kapatid ko. Alam mo ba yon? Gusto kong pumunta sa pulis para sabihin ang lahat. Huwag mong sabihin yan. Sinisiguro ko sa'yo na hindi gagawin ng amo ko ang sinasabi mong yan. Wala naman nangyayari sa kanya. Kung nakaiwas ngayon ang kapatid ko, yun ay dahil isinama siya ni Alex sa biyahe pero anong mangyayari bukas o sa makalawa? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Anong dapat kong gawin, Eric? Susuko na ba ako? Wag. Wag mong gawin yan. Makakahanap din tayo ng solusyon. Huwag ka mag-alala. Paniwala ka. Alam mo ba na para kang sakit na ayaw ko nang gamutin o mawala pa sa katawan ko? Alam mo ba yan? Kahit ano pa ang mangyari, mamahalin kita hanggang sa mamatay ako. Mahal ko, makinig ka. Walang masamang mangyayari.
Sinabi ko na sa'yo ng ilang libong beses na huwag ka na magsisinungaling sa akin ulit, Maria Jose! Tama na, Alejandro. Hindi, Kontrolin Fernando. mo ang Paano sarili ko mo. kukontrolin ang sarili ko kung lagi siya nagsisinungaling? Kasalanan ko ang lahat. Tumigil ka, Paula. Galing kay Bruno ang susi. Gusto niya makipagsiping kay ate, kaya tinatakot niya ako dahil nakapatay ako ng tao.